Totoong binarang ka, iho. Subalit napakalakas ng gumawa nito sa iyo. Hindi ako nakatitiyak kung magagawa ko siyang labanan. Dahil ngayon pa lang ako makakasaksi ng taong ginamitan ng tigalpo. Matindi ang galit at hinanakit ng taong gumawa nito sa iyo. Ho, sino naman kaya ang makakagawa nito sa akin? Wala akong maisip na may kayang gumawa nito. Paano ho kayo nakakasiguro, tata? Saka ano ho pala ang tigalpo? At bakit hindi niyo ako kayang gamutin dahil dito? Ang tigalpo ay itinuturing na pinakamasakit at pinakamabagal na klase ng barang. Kadalasan, hindi agad namamatay ang nagiging biktima dahil dumadaan muna sila sa mga hindi maipaliwanag na karamdaman bago tuluyang bumagsak. Ito'y isang sumpang inilalagay sa katawan o kaluluwa ng isang tao. Mahirap itong tanggalin, iyo, dahil kumakapit ito sa mismong ubod ng tao. Ang kwentong mapapakinggan ninyo ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Simon. Taong 1980, probinsya ng Sorsogon. Araw iyon ng bakasyon. Naisip noong magbakasyon ng 17 anyos na si Simon sa lugar ng kanyang nakakatandang kapatid na si Terence. Walang iba kundi sa lugar ng Sorsogon. Nalaman niya mula sa sulat nito na iniimbitahan siyang dumalo para sa nalalapit na pagpapakasal nito. Hindi niya sinagot ang sulat dahil nagpasya rin siyang puntahan nito ng araw ng kasal nito. Tubong Bicol silang magkapatid. Pareho silang lumaki sa Naga. Nang makapagtrabaho ang Kuya Terence niya, ay nadestino ito sa Sorsogon. Hanggang sa roon na ito nanirahan at nakapag-asawa. 25 anyos naman noon ang kuya niya. Hindi niya inaasahan ang sasalubong sa kanyang pagdating nang naroon na. Naabutan niya ang kanyang kuya at isang babae na nagkakasagutan. Habang maraming bisitang nakatingin at nagbubulungan. Nagtataka niyang nilapitan ang mga ito. Nakilala niya na sa litratong ipinadala ng kanyang kuya ang dapat nitong mapangasawa. Kaya naman malaking palaisipan sa kanya kung sino ang babaeng kaharap ni Terence na mukhang galit na galit ng mga sandaling yon. Hinanap niya ang ate Dayan niya at nakita niya itong nakayuko lamang habang hawak ito sa kamay ng isang matanda. May pumipigil din sa babaeng kasagutan ng kuya niya na halos sugurin na ang kapatid ng nagwawalang babae. Pilit itong hinihila ng dalawang katao palayo sa bagong kasal. Kuya Terence, ano pong nangyayari? May problema po ba? Sino po ang babaeng yun? Simon, ikaw pala. Dumating ka rin, ano? Pasensya na kung kailangan mo pa iyong makita. Si Angelina iyon, ang dati kong katipan. Pero matagal na kaming wala dahil siya mismo ang unang nanloko sa amin. Pero ayun nga, at hindi niya raw matanggap na ikakasal ako sa iba. Kaya nagawa niyang mag-eskandalo. Mabuti na lang at natapos na ang kasal namin ng ate Dayan mo bago siya ng gulo. Bakit naman ganoon ang babaeng iyon, kuya? Kumusta naman po? Hindi niya naman ba kayo sinaktan? Napansin ko kasi na parang ang agresibo niyang tignan kanina. Hayaan mo na yon. Mabuti nga't maunawain ng ate Dayan mo. At hindi naman makalapit sa amin si Angelina maliban sa mapanakit niyang mga salita. Sigurado ka po ba, kuya? Paano kung muli kayong guluhin ng babaeng yun? Huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman hahayaan na mangyari yon. Saka nariyan naman ang mga kuya ni Dayan. Kapag wala ko at nasa trabaho, ay handa naman silang tumulong. Mababait naman at maunawain ng mga hipag at bayaw ko. Ngunit may ibang kutob at pakiramdam itong si Simon na hindi ganon kasimple ang hidwaang namamagitan sa tatlo.
Nagawa pa kasing magbitiw ng tila sumpa si Angelina bago naman ito tuluyang umalis. Nang halos kalad ka rin na ito palabas ng bakuran kung saan ginanap ang handaan para sa bagong kasal. Lumipas ang gabi noon, kabaryo. Naiwan siya sa bahay ng Kuya Terence niya dahil ginanap na ang honeymoon ng mga ito sa isang kilalang resort sa bayan at 2 araw daw silang naroon. Hindi siya makatulog ng gabing yon. Pinagpapawisan siya ng malapot at biling baliktad sa higaan hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. Pagkagising niya, ipinagtaka niya kung bakit madilim pa rin ang paligid. Inilabutan din siya ng habang pababa siya sa hagdanan mula sa pangalawang palapag ng bahay. May nakasinding mga kandila sa bawat baitang ng hagdanang gawa naman sa ipil na kahoy. At sa bawat hakbang niya ay nanonood ang kakaibang lamig sa kanyang talampakan. Halos umukit din sa kanyang pandinig ang langit-ngit ng kahoy sa bawat tapak niya. Muli siyang ginitawan ng pawis sa muka pero wala siyang ibang maramdaman noon. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating ng sala. Doon ay alos ipako siya sa kanyang kinatatayuan. May isang kabaong na naroon. Nakapalibot dito ang mga puting kandila. Walang katao-tao sa paligid. Hinanap niya at tinawag ang mag-asawa. Ngunit walang sumasagot. At pakiramdam niya ay parang nasa hukay ang kanyang boses na kanyang naririnig. Kahit may takot at pangamba, nilapitan niya ang kabaong at lakas loob na binuksan ito. Gayon na lang ang sindak niya nang makitang walang muka ang taong nasa loob ng kabaong. Halos masilaw rin siya sa liwanag na nagmumula roon hanggang sa... Simon, gising. Oy, bunso. Gumising ka na, ano bang nangyayari sa'yo? Hapon na pero tulog ka pa rin. Hindi. Kuya, narito na pala kayo. Bakit umuwi kayo kaagad? Saka may nangyari ba? Yan nga rin sana ang gusto kong itanong sa'yo. Mukha kasing binabangungot ka. Nagpuyat ka ba kagabi? At halos 2:00 na ng hapon ay tulog ka pa. Ano? Totoo, kuya? Tignan mo na lang ang orasan nang malaman mo. Saka napaaga ang uwi namin. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. Nahihiya na nga ako kay Dayan dahil hindi namin nagawang ma-enjoy ang aming honeymoon. Bigla na lang kasing... Kuya Terence, ayos ka lang po ba? Mukhang ang lala ng ubo mo . Napag-alaman ni Simon na nagising na lang daw ang Kuya Terence niya na parang nanlalata na ng sumunod na araw. Ang planong maglunoy sa swimming pool ng resort na yon ay hindi nangyari dahil pagkatapos daw nilang mananghalian ay si Dayan na mismo ang nag-ayang umuwi sa kanila. Nawalan na rin ito ng ganang magsaya. Nang makauwi naman, ipinagtataka raw nila kung bakit ang tahimik ng buong bahay. Hanggang sa naabutan nga nila itong si Simon na nanginginig habang nakahiga pa rin sa may papag. Naikwento naman ang binatilyo sa kapatid ang napanaginipan niya. Sinabihan na lamang siya nitong magdasal bago matulog. Pero hindi nakatakas sa paningin ni Simon ang bahagyang pamumutla ng mukha ni Terence na maging si Dayan ay sandali ring nakitaan ng pagkabalisa. 10 araw na naisipan niyang manatili sa poder ng kapatid. At sa loob ng mga panahong yon, doon nagbago ang Kuya Terence niya. Mula sa pagiging masigla at mapagbiro nito, naging matamlay at mukhang lagi itong pagod ng sumunod na mga araw. Ayos ka lang ba, kuya? Bakit napapadalas yata ang pag-ubo at pamamawis mo? Hindi ba't nagpatingin ka na rin sa doktor? Yun nga ang hindi ko rin alam, Simon. Mula nang manggaling kami sa resort, lalong lumalala ang nararamdaman kong panghihina. Akala ko noong una simpleng trangkaso lang.
Pero pakaramdam ko walang epekto ang gamot na nareseta sa akin ng doktor. Nahihiya na nga ako kay Dayan kasi hindi ko pa magawang bumalik sa trabaho. Baka naman kuya na kailangan mo magpa-examine ng buong katawan para malaman kung ano talaga iyang karamdaman mo. Hindi na kailangan, gastos lang yon. Hayaan mo't mawawala rin ito. Kahit anumang payo ang ibigay at sabihin ni Simon, hindi niya napilit ang nakakatandang kapatid. Patuloy nitong ininda ang nararamdaman nito. Hanggang sa magising na lang siya sa palahaw ng ate Dayan niya kinaumagahan. Nang puntahan niya ang mga ito sa silid nila, napansin niyang basang-basa ang kamang hinihigaan nilang mag-asawa, habang ang Kuya Terence niya ay nanatiling nakayuko sa isang sulok. Basang-basa rin ang suot nito na animoy nang galing mula sa pag-ahon sa tubig. Kahit anong gawing pagtatanong at pamimilit ni Dayan kay Terence, ayaw nitong magsalita. Nakayuko lamang ito habang yakap ang mga tuhod. Hindi napigilang nabahala itong si Simon sa nakikitang sitwasyon nito, dahil kahit siya ay halos ayaw nang pansinin ng kuya niya. At doon din nila napansin ang halos matuyo ng basang sahig. May naiwang mga bakas doon mula sa labas ng pinto. Pareho silang nagtataka ng ate Dayan niya, dahil habang papunta siya sa silid ng mga ito ay wala naman siyang napansing basa o bakas, at tanging sa loob lang ng silid nila, hanggang sa napilit din nila ni Terence na magbihis muna. Kahit parehong may malaking katanungan, hindi na nila ito pinilit pa. Bumalik lamang ang wisyo nito nang sumapit ang tanghaling tapat. Ayos ka lang ba talaga kuya? Ano pala ang nangyari kanina? Bakit basang-basa ka? Akala ko panaginip lang ang lahat. Sobrang init ng pakiramdam ko kagabi, na para bang sinisilaban ako. Nangangata rin ng bagya ang katawan ko, kaya naisipan kong lumabas at maglunoy sa lawa. Nang makabalik ako, hindi ko na matandaan pa kung ano ang nangyari. Naging blanco ang lahat sa akin. Nalaman ko na lang din na basang-basa ako, na totoo pala ang nangyari ng nagdaang gabi. Mukhang masama na yan kuya. Bakit hindi natin subukan magpatingin din sa albularyo? Baka naman nabati ka lang. Kahit ikaw naniniwala rin dyan, pareho kayo ng ate Dayan mo. Alam mo, baka pagod lang talaga ako o dala ng binat. Mawawala rin ito. Nagawa ko lang talaga siguro maglakad habang tulog. Ngunit walang pinaniniwalaan itong si Simon sa lahat ng sinabi ng kuya niya. Nag-aalala siya sa kalagayan nito, pero tila baliwala lamang dito ang nangyari. Kinagabihan muli na naginip siya ng masama. Sa pagkakataong iyon ay hindi na tungkol sa kabaong. Mismong ang kuya niya ang kanyang napanaginipan. Nakita niya itong naglalakad ng wala sa sarili, papunta sa kinaroroonan ng lawa. Tinawag niya naman ito ng ilang beses, subalit hindi siya nito pinapansin. Nang sundan niya ito, halos manlambot siya nang makitang ang kalahati ng katawan nito ay nasa tubig na. Akmang susundan niya ito para iligtas, pero natigilan siya dahil lumingon ang kuya niya. Halos matuod siya sa kinatatayuan dahil nakita niyang walang muka ang inaakala niyang si Terence. Doon siya tuluyang nagising ng mga panahong yon, hanggang sa muli niyang narinig ang tili ng ate Dayan niya. Nang puntahan niya ito, gaya ng nagdaang gabi noon, basang-basa ulit ang kanilang kama. Ang mas nakakabahala lang ay ang matagpuan nila si Terence na nakahandusay na sa lapag. Punong-puno ng putik ang katawan nito. Isinugod nila ito sa pinakamalapit na pagamutan, katuwang ang mga kuya ng asawa nito, nang hindi ito magising. Pero nang naroon na, parang nagdahilan lamang ang katawan nito. Nagtataka itong nagtanong sa kanila nang magising kung ano ba raw ang ginagawa nila doon. At doon na sila napagpasyahang dalhin ito
sa isang albularyo nang wala namang makitang sakit o kahit ano ang doktor na tumingin dito. Subalit nagmatigas pa rin itong si Terence. Wala namang nagawa si Simon at Dayan kundi ang patuloy itong obserbahan. Hanggang sa magyaya ang kuya niya na mangisda sila nang medyo bumuti ang lagay nito sa isang hapon. Pinaunlakan naman ni Simon sa kawalan ng maisip gawin, gayong hindi niya rin magawang pumasyal sa lugar ng kapatid dahil sa pag-aalala para dito. Habang nasa daan sila papunta sa malalim na lawa, bumalik ang kilabot sa katawan ni Simon nang maalala ang naging panaginip niya noon. Hindi niya na magawa pang ipagsabi yun dahil alam niyang hindi naman maniniwala ang Kuya Terence niya. Kahit mukhang nagkatotoo rin ang panaginip niya dahil sa nangyari dito nang nagdaang gabing yun. Nag-alangan bigla itong si Simon na lumapit sila sa lawa. Pero sa huli, napahinuhod din siya. Pero bigla na lang may humarang sa kanilang daanan. Isang may edad na lalaki. Pinigilan sila nito kahit gusto sanang umiwas ni Terence sa pagtataka nitong si Simon. Magandang hapon sa inyong dalawa. Abay, mukhang mamimingwit kayo ah. Kayo ba lamang, Teryo? Bakit ho? May kailangan po ba kayo? Wala naman, iyo. Gusto ko lang sabihin, binabati kita sa pagpapakasal mo. Tungkol sa kahiyang ginawa ng anak ko, ako na ang humihingi ng tawad. Hayaan mo't hindi na niya kayo magagambala pa. Paano ho kayo nakakasiguro, Mang Teryo? Alam kong kilala niyo ho ang anak niyo. Siya ang unang nagloko sa amin. Kaya ako na mismo ang pumuto sa relasyon namin. Pero siya itong mapilit kahit na noong una pa lang ay alam niya ikakasal na ako. Natanggap niya na iyon. Pero hindi naman inaasahan ang ginawa niya matapos ang kasal namin ni Dayan. Huwag ka nang mag-alala, iyo. Pinadala ko na siya sa lungsod ng kanyang mga tiyahin. Kaya malabo nang manggulo pa ang batang iyon. Pagpasensya mo na sana ang isang iyon. Nagawa na lamang tumango ni Terence sa nakangiting matanda. Pero pareho na silang nawalan ng ganang mamingwit ng araw na yon. Kung kaya't nanguha na lamang sila ng kabuti sa kalapit na gubat. Kinagabihan, hindi nila muling inaasahan ang mangyayari kay Terence. Bigla na lang kasi itong nagsisisigaw habang iwinawasiwas ang mga kamay. Naabutan nito ni Simon na tumatakbo pababa ng hagdan. Naanimo may humahabol dito. Kaya mabilis niya itong sinundan at sandaling hindi pinansin ang namumugtong mga mata ng ate Dayan niya na nakasunod lamang. Inabutan nila si Terence sa may sala, namamaluktot sa isang sulok. Panay ang bulong nito sa kanyang sarili na para bang itong nababaliw na. Kuya Terence, ano pong nangyayari sa'yo? Ang dami nila. Ilayo niyo sila sa akin. Hindi. Ayoko. Tama na. Lumayo kayo sa akin. Kuya. Kapansin-pansin ang pamamantal ng katawan ni Terence na para bang pinutak dito ng kagat ng mga langgam. Kahit wala naman kahit isang insektong natagpuan ang asawa nito sa kanilang kwarto. Lalo silang nabahala kung kaya't nang sumunod na araw, nang may masmasan ulit itong si Terence, sinamahan na ito ni Simon para magpatingin sa albularyo. Hindi naman sumama pa ang asawa nito dahil kailangan daw nitong mag-report sa pinapasukan nito. Gayong 1 linggo lang naman daw ang leave na hiningi nito matapos ikasal ang dalawa. Sa pagkakataong iyon ay hindi na rin nakatanggi pa si Terence dahil maliban sa palagi nilang naabutang basang-basa o kaya tila binabangungot ng gising, unti-unti ring nangitim ang ilang parte ng katawan nito. Ang mga mata nito ay nanlalalim din at namumutla ang balat. Nangangayayat na rin ito na para bang may napakalala itong karamdaman.
Gayong wala namang makitang sakit ang mga tumingin ditong doktor sa bayan. Naging iritable din ito na para bang nahulog ito sa isang matinding depresyon. Kailangan ba talaga nating gawin ito, Simon? Sa ayaw at sa gusto mo, kuya. Kailangan nating lumapit sa isang albularyo. Lalo na't kakaiba na at lalong lumalala ang kondisyon mo. Hindi ka ba naaawa kay Ate Dayan? Kakatapos niyo lang ikasal, hindi ba? Kailangan mong bumawi sa kanya, kuya. Tama ka, Simon. Pasensya na kung lalo ko rin kayong pinag-aalala. Nasira din tuloy ang bakasyon mo. Ayos lang po yan, kuya. Hanggat maayos lang ang kalagayan mo, mas makakahinga na ako ng maluwag. Nang naroon na sila sa bahay ng nasabing albularyo, hindi pa man sila nagsasabi kung ano ang problema. Kakaiba na agad ang titig ng matanda na nagngangalang Tata Benito sa kuya ni Simon. Kilala ito sa lugar nila Terence na kayang pumuksa sa mga taong kinulam at binarang. Subalit sa pagkakataong silang magkapatid ang nangangailangan ng tulong nito, hindi nila napigilang madismaya at mabahala dahil sa ipinagtapat ng matanda. Totoong binarang ka, iyo. Subalit napakalakas ng gumawa nito sa iyo. Hindi ako nakatitiyak kung magagawa ko siyang labanan. Dahil ngayon pa lang ako makakasaksi ng taong ginamitan ng tigalpo. Matindi ang galit at hinanakit ng taong gumawa nito sa iyo. Sino naman kaya ang makakagawa nito sa akin? Wala akong maisip na may kayang gumawa nito. Paano ho kayo nakakasiguro, Tata? Saka ano ho pala ang tigalpo? At bakit hindi niyo ako kayang gamutin dahil dito? Ang tigalpo ay itinuturing na pinakamasakit at pinakamabagal na klase ng barang. Kadalasan, hindi agad namamatay ang nagiging biktima dahil dumadaan muna sila sa mga hindi maipaliwanag na karamdaman bago tuluyang bumagsak. Ito'y isang sumpang inilalagay sa katawan o kaluluwa ng isang tao. Mahirap itong tanggalin, iyo, dahil kumakapit ito sa mismong ubod ng tao. Sa tingin niyo, Tata, paano ko nakakuha ito? Depende sa mambabarang o mangkukulam kung paano nila ginamit ang tigalpo, iyo. Mayroong isinasama sa pagkain o inumin ng biktima o kaya ay ipapadala gamit ang espiritu ng kahit anong insekto, ang ipadaan sa hangin o bulong o ang ipag-utos sa mga insekto na pumasok sa katawan ng tao gaya ng nangyayari sa iyo sa nakalipas na mga araw. Iyon ang mga sintomas na nakikita ko. Unti-unti ring kinakain ng insekto ito ang kamalayan mo. Kung kaya't na pagkakamali mo ang isang panaginip sa realidad. Dahil sa sinabi ng albularyo, parehong kinilabutan ng magkapatid. Saka ni Simon naalala ang tungkol sa tagpong inabutan niya noong mismong araw ng kasal ng kanyang kuya Terence. Ibinulong niya rito ang kanyang hinala hanggang sa mapansin niya ang lalong pamumutla ng mukha nito na ayon dito ay may posibilidad daw dahil si Angelina lamang ang nakikita ng kuya niya na may matinding hinanakit dito dahil sa pagpapakasal nito sa iba. Lalo na't nagbitiw rin ito ng masasakit na salita. Pero ayon kay Mang Teryo ay lumuwas na ito ng palungsod. Maliban na lang kung nagawa pa nitong humingi ng tulong sa isang kampo ng kadiliman. Ang hindi lamang nila tiyak ay kung papaano nakilala ng babaeng yon ang isang mabagsik na mambabarang. Ginawa naman ni Tata Benito ang lahat ng makakaya nito para maibsan lamang ang mga sintomas na patuloy daw na mararanasan ng kuya ni Simon. May ibinigay ito na dapat daw ilagay ni Terence sa ilalim ng kanyang unan para hindi sakupin ang kanyang isipan ng espiritu ng insektong ipinapadala ng mambabarang. At bago sila umalis, may inihabilin pa ang matanda sa kanila. May paraan pa, mga iyo. Ang kailangan nyo lang ay tapang ng loob at tiwala. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Tata?
Anong paraan niyon? Kailangan niyong hanapin ang isang ermitanyong kumakain ng mutya na nakatira sa tuktok ng bundok. Siya lang ang tanging makakatulong sa inyo. Sigurado ho ba kayo, Tata, na totoo ang nasabing ermitanyo? Akala ko ho kasi ay mula lamang iyon sa alamat na pinaniniwalaan ng lugar natin. Paano kung hindi namin siya matagpuan o kaya'y malabong tulungan niya kami? Tiwala lang at kumpiyansa sa sarili ang kailangan mo, iyo. Kapag naroon na kayo sa lugar na sasabihin ko, kusa nang magpapakita ang ermitanyong iyon. Dahil nararamdaman niya kapag ang isang tao ay isinumpa gamit ang tigalpo. Paalala ko lang, mag-ingat kayong mabuti dahil maaaring hindi lamang siya ang makakaharap ninyo. Sa sinabi ng matanda, halos mag-alangan pareho ang magkapatid. Lalo na't may nagsasabi na hindi isang tao o pangkaraniwang nilalang ang nasabing ermitanyo. Hindi na nila nagawa pang isipin ang posibilidad na sinasabi ni Tata Benito tungkol sa kung ano pamang nilalang ang maaari nilang makarap. Sumubok sila at naglakbay isang araw bago pa tuluyang lumala ang karamdaman ni Terence. Naglakbay sila sa loob ng 2 araw at sa loob ng mga panahong yun, ramdam nila pareho ang tensyon at kakaibang lamig at bigat na bumabalot sa kanilang paligid. Naroong tila may sumusunod sa kanilang paglalakad. Mga insektong parang bumubulong sa mga tenga nila, lalo na kay Terence. Sa isang gabing kailangan nilang matulog sa gubat, naroong para itong sinasapian at halos hindi na malaman pa ni Simon kung ano ang gagawin. Pero nagpakatatag siya para sa nakakatandang kapatid. Kuya Terence, huwag ka sanang susuko. Makikita rin natin ang nasabing ermitanyo. Tiwala lang. Simon, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Pakaramdam ko, unti-unti na nilang kinakain maging ang katinuan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang nahihiya na ako kay Diana. Nagiging pabigat na ako sa kanya. Huwag mong sabihin yan, kuya. Gagaling ka rin. Saka malapit na tayo. Nakikita mo ba ang tuktok na burol na yon? Nakikita ko na ang batuhan. Tiyak iyon na ang kuwebang tinitirahan ng ermitanyo. Parang hindi ko na kayang maglakad pa, Simon. Patawad kung kailangan mo ring danasin ito. Kahit anong gawing pamimilit ni Simon sa kuya niya, para bang tuluyan na itong nawala ng pag-asa. Pero nanatili siya ritong nakaalalay. Matapos magpahinga, ay muli silang umakyat ng bundok. Hindi nila pinansin ang mga kulisap at tila mga bubuyog na sumusunod sa kanila. Hanggang sa marating din nila ang nasabing lugar. Pero walang humarap na ermitanyo sa kanila. Inabot sila ng ilang oras sa paghahanap dito. Kahit ang kuwebang kinalulunggaan nito ay walang laman. Maging si Simon ay halos sumuko na rin. Pero kailangan niya ring lumaban para sa kapatid niya. Hanggang sa ito na mismo ang humatak sa kanya para umalis na lang. At nang akmang babalik na sila para umuwi, sa kawalan ng pag-asa, nakita nila ang nasabing ermitanyo na humarang sa kanilang dadaanan. May wangis ito ng mapayat na matanda, bagamat matangkad. Nagkukulay ginto ang mga mata nito sa sinag ng papalubog na araw. Nakasuot lamang ito ng salawal na mukhang mula pa sa balat ng hayop. May hawak din itong parang tungkod. Parehong natigilan ang magkapatid at hindi nakagalaw. Ikaw, binata, mukhang alam ko na ang sadya niyo. Sumunod kayo sa akin. Nagpatiunay itong pumasok ng kuweba, pero hindi gumalaw o sumunod ang magkapatid. Pareho silang nag-aalangan dahil hindi pa rin sila makapaniwala ng mga sandaling yon na magpapakita ang nasabing ermitanyo na parang nasa edad 90 na
dahil sa mahabang puting buhok nito. Subalit nang magsalita ito ay parang nasa 40 lamang. Pero sa huli, kahit may pag-aatubili, ay sumunod din sila at sa hindi malamang dahilan, lumiwanag ang loob ng kuweba. Kusang sumindi ang mga sulong nasa paligid ng kuweba na ikinamangha ng magkapatid. Muli itong humarap sa kanila at walang paligoy-ligoy na nagsalita. Matutulungan ko kayo. Subalit may kapalit ang pagtulong ko. Ang kalahati ng kaluluwa o mutya mo, binata, ay kailangan mapa sa akin. Totoo ngang kumakain ka ng mutya. Kung iyon ang kinakailangan, handa po akong ibigay ito. Pero paano po kami nakatitiyak? Nagagaling ako. Huwag kang mag-alala, binata. May isa akong salita. Sandaling nagkatinginan ang magkapatid hanggang sa tuluyang sumang-ayon si Terence kahit nag-aalala si Simon sa maaring kahihinatnan. Pinaiga nito si Terence sa isang patag na bato. Kakaiba ang proseso ng panggagamot nito, pero may kahalintulad din sa isang albularyo. Gumagamit ito ng sinaunang salita habang ang mga palad nito ay nakalapat sa gitnang dibdib ni Terence. Kapansin-pansin ang pamamawis ng kuya ni Simon at pagpipigil nito ng hininga nang mapansin nilang tila may dinudukot ang ermitanyo sa dibdib ni Terence. Gusto mang umapila ni Simon nang mapansing parang nahihirapan ang kuya niya. Pilit siyang huminahon para hindi maistorbo ang ginagawa ng ermitanyo. Hanggang sa may kumislap na munting liwanag sa dibdib ni Terence at kusa yung lumutang. Parehong nanlaki ang mga mata ng magkapatid. Hindi makapaniwala sa bagay na kanilang nakikita. At habang nasa proseso ng panggagamot, ang ermitanyong nagpakilalang si Apo Ulap, biglang may dumating at parang kulog ang boses nito na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kuweba. Akin ang mutyang iyan. Wala kang karapatang kunin iyan. Ako ang gumawa ng tigalpo. Akin ang mutya. Sino po siya, Kuya Terence? Mang Teryo? Ikaw? Hindi naman makapaniwala si Terence na ang mambabarang nasusumpa sa kanya ay walang iba kundi ang ama ni Angelina. Ang taong hindi nila aakalaing makakagawa ng ikapapahamak ng isang tao. Nang maalala nila ang paalala ni Tata Benito, doon nila napagtanto na ang mambabarang pala ang siyang sumusunod sa kanilang paglalakbay. Pero dahil sa sinabi nito, sumiklab ang puot sa puso ni Terence. Bagamat wala siyang kakayahang gumalaw ng mga sandaling yon, hinarap naman ni Apo Ulap ang mambabarang. Talagang nagawa mo pang sundan ang mga batang ito? At sino ka para magdesisyon kung kanino mapupunta ang mutya ng binatang ito? At sino ka para manghimasok sa mga plano ko? Sa akin may atraso ang lalaking yan. Kaya ibigay mo sa akin kung ayaw mong pati ikaw ay madamay. Nasa teritoryo kita. Kaya sino ka para sabihin iyan? Wes, tignan natin ang kaya mong gawin. Mula sa bungad ng kuweba, tuluyang naglaban at nagsalpukan ang mambabarang at ang ermitanyo. Nagsagopaan sila ng lakas at kakayahan. Maraming insektong nagkalat sa paligid na siyang tumulong sa mambabarang. Halos matuod naman ang magkapatid at namutla dahil sa takot. Bagamat nakaramdam din ng pagkamangha si Simon dahil yon ang kauna-unahang pagkakataong makakasaksi siya ng labanan sa pagitan ng dalawang kakaibang nilalang hanggang sa napunta ang dalawang naglalaban sa labas ng kuweba. Pero hindi pa rin niya nagawang makagalaw para tulungan ang kapatid na tumakas dahil sandaling nawala sa sarili si Terence habang
Hawak na nito ang sariling mutya. Nang pagmasdan iyon ni Simon, para lamang yung kristal na kumikinang sa dilim. Kuya, ayos ka lang ba? Bakit hindi na lang kaya tayo tumakas? Paano kung matalo ng mambabarang na yun ng ermitanyo? Paano na tayo ngayon? Tulungan mo akong makatayo, Simon. Nanghihina pa rin ako. Kuya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Tutulungan na kita. Hanggang sa nagawa ring makatayo ni Terence, inalalayan ito ni Simon na makapaglakad palabas ng kuweba nang wala na silang marinig na ingay sa labas. Ngunit pareho silang nahinto nang sa hindi kalayuan ay makita nilang patuloy na naglalaban ang dalawa. At doon lamang nila napagmasdan ang tunay na anyo ng mambabarang. Dahil parang hindi na ito isang tao. Ang katawan nito ay parang sa kulisap. Mabuhok din iyon at ang kislap ng mga mata nito ay katulad din sa isang insekto. Humahalo na parang buhangin ang katawan nito sa libo-libong insektong nakapaligid dito na tila ba isang putakte o bubuyog. Habang ang ermitanyo naman ay parang isang salamangkero na iwinawasiwas ang hawak nitong tungkod. At bawat paghampas nito ay kusang napupuwag ang mga insekto at bumabagsak sa lupa. Walang nagpapatalo at gustong sumuko sa dalawa hanggang sa mamataan ng mambabarang ang magkapatid. Sumugod ito sa kanila nang mapansin ang kumikinang na kristal sa kamay ni Terence. Akin ang mutya! Kuya, umalis na tayo. Ako ang harapin mo, mambabarang. Mabilis na humarang ang ermitanyo sa harapan ng magkapatid na hindi kaagad nakagalaw. Tumalsik naman ang mambabarang matapos itong hampasin ng ermitanyo. Lalong nag-ingay ang mga insektong nakapalibot dito. Ang iba'y nagawa na ring sumugod sa kinaroroonan ng magkapatid. Tumakbo naman palayo itong si Simon habang inaalalayan ang kuya niya. Nagawa niya ring iwasiwas ang mga kamay at sukbit na bag para lang itaboy ang mga insektong lumalapit sa kanila. Aray! Kuya, pinuputakti na tayo ng mga bubuyog. Masama ito. Pumasok tayo ulit sa kuweba, Simon. Kumuha ka ng sulo. Takot ang mga insekto sa apoy. May kumagat din sa leg ko. Kuya, bilisan natin. Saan sa tingin ninyo ang punta ninyo? Ibigay nyo sa akin ang mutya. Kuya, takbo! Bago pa muling makalapit ang mambabarang, mabilis itong napigilan ng ermitanyo. Muling nagsagupaan ang dalawa. Nang halos papalubog na ang araw, doon na nagdesisyon si Terence dahil ayaw niyang pati ang kapatid ay madamay at mapahamak pa ng dahil lang sa kanya. Naisipan niyang basagin o sirain na lang ang sariling mutya nang sa tingin niya ay siyang pinag-aagawan ng dalawang nilalang. Subalit hindi niya alam kung papaano iyon gawin. Hindi pa sila tuluyang nakakapasok ng kuweba nang huminto si Terence at lumingon sa dalawang patuloy na naglalaban. Nagtataka namang lumapit dito si Simon nang mapansing hindi na nakasunod pa ang kuya niya, hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa ginawa nito. Gamit lamang ang isang kamay, mahigpit nitong hinawakan at piniga ang hawak na mutya hanggang sa makarinig sila ng tunog ng pagkabasag. Hindi! Anong ginawa mo? Ang mutya? Bakit mo sinira? Lalong nagwala ang mambabarang dahil sa ginawa ni Terence. Akmang susugod ito sa kinaroroonan ng magkapatid pero para itong natuyong kahoy na nagkapira-piraso sa isang iglap lang. Ang mga insektong nagkalat sa paligid ay kusa ring bumagsak at namatay habang may iilang nagpulasan at ang ermitanyo ay sandaling hindi nakagalaw.
Sa ilang segundo lamang nagmistulan itong alabok na kusang naglaho matapos umihip ang malakas na hangin. Muling natuod ang magkapatid. Parang namamalikmata lamang sila sa bilis ng pangyayari. Ngunit nang kusang bumagsak si Terence sa lupa, doon na nataranta at nabahala itong si Simon. Hindi na nagawa pang isipin kung ano ang tunay na nangyari sa dalawang nilalang. Maputlang maputla ang kulay ng balat nito, maging ang mga labi. Parang tinakasan ito ng kaluluwa. Halos maghinagpis itong si Simon sa pag-aakalang patay na ang kapatid. Subalit natoon ang kanyang atensyon sa mga daliri nitong unti-unting gumagalaw. Makalipas ang 3 minuto sa pagkakaalala niya. Nang buklatin niya ang palad nito, wala na ang tila kristal na sinasabing mutya ng ermitanyo. Pinilit na mabuhat ni Simon ang kapatid upang makaalis lamang sila doon. Muli silang nagpalipas ng gabi sa isang patag na bahagi ng bundok. Ilang beses rin na nawalan ng malay ang kanyang kuya. Gayunpaman, nagpapasalamat si Simon dahil wala nang gumagambala sa paglalakbay nila pabalik. Umuwi naman ang dalawa at tuluyan ang nawala ng pakiramdam si Terence na siyang naging kapalit ng ginawa niya. Pero hindi maunawaan ni Simon kung bakit nakikita niya sa mga mata nito ang ermitanyong naglaho na lang bigla. Nang muli silang nagpatingin sa albularyong si Tata Benito, doon nila napag-alaman na totoong may pilas na ang kaluluwa ni Terence. Wala na tayong magagawa pa, iyo. Dahil iyon ang kapalit ng ginawang pagsira ng kapatid mo sa kanyang mutya. Kahit nakuha pa ito ng nagpakilalang apo ulap sa inyo, mananatiling walang emosyon ang kapatid mo. Kailangan nyo na lamang tanggapin na may kulang na sa pagkatao niya. Ang kapatid ko, bakit kailangan niyang sapitin ito? Napatitig na lamang si Simon sa nakatulalang kapatid habang nakasubsob sa balikat nito ang asawa habang humahagulgol ng iyak. Kahit gano'n ang nangyari sa nakakatanda niyang kapatid, tinanggap ito ni Dayan. Hindi na rin bumalik pa sa Naga si Simon. Magmula noon, lumipat na siya ng paaralan para lamang maalagaan ang kuya Terence niya. Wakas. Sa baryong tahimik, sa ilalim ng buwan, may mga kwentong paulit-ulit na binububuksan. Aswang naggumagala sa gabi ng kawalan, kapre sa punong matanda, bantay ng kabundukan. Duwending makulit, naglalaro sa bakuran, maligno sa anino, sinusubok ang tabang ng karamihan. Pero sa baryong ito, hindi basta sumusuko. May pusong palaban kahit gaano kahigpit ng unos na dumako. Sa kwentong baryo, kami ang lakas, kami ang liwanag. Albularyo at tingero, ang sandat ay dasal at pagbangon araw-araw. Sa kabila ng hiwagang bumabalot sa paligid ng kabukiran, di matitinag, di mapipigil, tatayo kami ng may dangal. Sa baryong payak, may mambabarang na nanggugulo, pero mas malakas ang paniniwala ng aming mga puso. Orasyon ng matatanda, tunog ng kampanang benditado, yan ang kalasag namin laban sa dilim na nagtatako. Bawat kupong pinagpapala ng pagkakaisa, naroon ang lakas na hindi kayang wasakin ng kahit ano pa. Dahil ang baryo namin ay bahay ng tapang at pagmamahalan, di basta sumusuko, lagi kaming nagkakaisa at nagdadamayan. Sa kwentong baryo, kami ang lakas, kami ang liwanag. Albularyo at tingero, ang sandat ay dasal at pagbangon araw-araw. Sa kabila ng hiwagang bumabalot sa paligid ng kabukiran, di matitinag, di mapipigil, tatayo kami ng may dangal.
May nilalang na nagtatangkang manakot sa gabi. May puso kaming naglalagablab, puno ng pag-asa at ngiti. Sa baryo naming ito, bawat tao'y bayani. Sa tapang dasal at pagkakaisa kami nagwawagi. Sa kwentong